buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Forgive for What? The Bible is full of teachings on forgiveness. And it's important. Forgiveness exfoliates our souls. Otherwise, the grime of the years, the days, the weeks, conflicts, interpersonal, corporate, can cover our beauty and hide our beauty. So we want to exfoliate our hearts. We want to exfoliate our souls. And one of the best exfoliants is forgiveness, which is what I want to discuss with you today. Ang title ng ating maiksing pag-aaral, Forgive for What? Para ano? Para ke? At magpapatawad. What forgiveness is an important issue to begin. The dictionary equates forgiveness, that says to forgive is to stop to feel resentment against an offender or a perceived offender. That to forgive is to pardon, to grant relief from payment. And this is what I like to discuss with you today. The very wonderful ministry, activity of forgiving people. Let's pray. Heavenly Father, we pray that you may be our speaker. We have gathered to hear you, not a human voice. So we ask you to descend upon this place. Make our hearts your throne. Speak with power and authority. Comfort those that need comfort. Afflict those that need to be afflicted. But in all this, O God, accomplish your holy purpose. Do your will. Let your perfect will be done in our midst. And we pray that as we hear your words, as we fellowship with you and with one another, you may be lifted up and our hearts may be blessed. Lead us. Heal us. Check us, O God. Comfort us. Teach us. We praise and thank you, confident that you hear. And we ask in Jesus' mighty name. Forgive. Why forgive? Siguro maraming dahilan. Let's talk about a few. Una pa lang, pwede na, sapat na. Forgive. Why? It was commanded by the Lord. Matthew 18:21-22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Some renditions say 70 times 7 times. Medyo nagyayabang ng konti dito si Peter kasi ang Jewish tradition requires that you forgive 3 times. So parang hero ka na pag nag-forgive ka 3 times. Parang pangatlong beses mo na ginawa sa akin yan, I still forgive you. Pang-4, no more. So medyo, sabi niya, medyo pa-impress siya. Shall I forgive 7 times? Parang halos doble ng nire-require. Sabi ni Lord, kulang. Bitin. You should forgive 77 times. Nung araw, binabasa-basa ko yung 70 times 7. Ano yun? 490. But I learned that in the Bible, the number 7 is mostly used as a symbol of perfection, of a never-ending process. In fact, in the Bible, when he says, you must be perfect, hindi naman sinabing 100% holy ka, impossible. But the context of the word perfect is that you are never stopping in your pursuit of excellence and perfection. Hindi tumitigil yung pag-grow mo, tinatawag kang perfect. It means that you don't stagnate, you don't become stale, you keep on improving and improving and improving. That the Lord changes you from glory to glory to glory. You're called perfect. So, ano ba yung perfect 7? Ibig sabihin, hindi ka tumitigil magpatawad. Parang ang bigat naman yata gawin ito. Mahirap yun. 70 times 7 o 77 times o walang katapusan. But forgiveness is emphasized in the Bible. From beginning to end, forgiveness is the theme of the Bible. Salvation from our sins, not as we pay for it, but as we get forgiven through our faith in the Lord Jesus Christ. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another.
Forgive as the Lord forgave you. Kung meron ngayon ditong tao na meron kayo sama ng loob, galit, inis, lihim man o hindi, kinakausap tayo ng Colossians 3:13. Kung yung kinakainisan nyo man, may atraso sa inyo, narito o wala dito, ganun pa rin yun. Kinakausap pa rin tayo. Sabi, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. So one reason why we forgive, because it was commanded. That alone should be enough. Pwede na akong umupo. Tapos na tayo. Command eh. Diyos yung nag-command, hindi naman kung sino lang. Remember that the words of God are given to be obeyed. Hindi dekorasyon ng utak, hindi pamparami ng alam, hindi memory verse, na pampa-impress, para sundin. So yun pa lang sapat na. Pero may iba pang dahilan why we should forgive. Because it was exemplified by the Lord Himself. A very interesting facet of the Lord. Matapos siyang arestuhin illegally, matapos siya na litisin illegally, in the mistrial of Jesus Christ, the Jewish Sanhedrin broke at least 32 Jewish laws. Marathon proceedings throughout the night, ipinagbabawal yung hearing after sundown. Kasi pagod ka na, your senses and your faculties are already dimmed, and you're tired, and you just want to get over it. So, kawawa naman yung magiging biktima ng mga hukom na pagod. But the Lord was tried all throughout the night. Pinapasapasahan, Pilate, sa high priest. Ang dami nilang binrek na laws. Pagkatapos nun, wala bang 24 hours, nakapako na siya sa krus. Hinampas, dinuran sa muka, ininsulto, sinaktan. Pero nung ibinabaon sa Lord, yung mahigit 6 inches na mga nails. Kasi makikita natin artistic renditions of the crucifixion, masyadong glamorized, masyadong sanitized. At pinapako dito sa may mga pulso, hindi naman pwedeng dito dahil malalaslas yung konting ligaments mo dyan, mahuhulog ka sa cross, no? Kung yun lang ang nagdala sa'yo. Sa pagitan, sa mga buto at laman, ligaments. More than 6 inches. Matatabang mga pako na may mga kalawang pa siguro. Ipinapako sa kanya, nananalangin siya. The interesting point is, hindi niya ipinapanalangin na sarili niya. Ang ipinapanalangin niya, yung nagpapako sa kanya. At hindi niya pinapanalangin, mamatay sana sila. Diba? Mabulag sana sila, maparalyze sana sila. Sabi niya sa Luke 23:34, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Sinasaktan na, inaresto na, ipinapako na, ipinagdarasal pa yung gumagawa nun, at ipinapanalangin niya, patawarin ng Ama sa langit. So nauna na siyang nagpatawad, kaya pwede niyang sabihin din sa Father in heaven, forgive them, for they know not what they do. Kung meron kayo ngayong iniisip na tao nagkamali sa inyo, may atraso sa inyo, nagawang kayo ng mali, intentionally or not, hindi naman siguro mas malala kaysa sa pagpapapako. May nagpako na ba sa inyo? Wala pa siguro. So, pwede tayo mag-forgive. Bakit? Tayo rin naman nagkakaroon ng mga mali eh. Si Lord nga, perfect yung life, walang sin, walang ginawang masama, puro mabuti, nagpapakain, nagpapagaling, nagtuturo. Ginawa ng gano'n, nagpapatawad pa. Tayo pa kaya na marami rin namang atraso sa mundo ang hindi pwede magpatawad? He forgave. Forgiveness was not only commanded, it was also exemplified by the Lord. Why else should we forgive? Because forgiveness sets people free. It sets people free. Who is set free when forgiveness is granted? First, the offender. The quotation, offender, quotation. Bakit ko kinukote ang offender? Because most of the time, the offense is imaginary. The offense is only our misinterpretation of what people were saying or not saying, to doing or were not doing. Most of the offenses that we take are not born out of malicious acts of others, but by our malicious interpretation. So communication, merong syndrome na tinatawag, it's not what I said, it's what you thought I said. So madalas na-offend tayo, hindi naman pala tayo sinasadyang ma-offend ng tao. Most of the time nga, wala siyang kamalay-malay na offend na tayo. Na nagdurusa ng ating pusong mamon, ang ating mga pusong mapagbintang,
Mga pusong I'm a baby, baby me, love me, understand me, and when you don't do that, take care of me, be thoughtful. Pag hindi mo ginawa, galit ako sa'yo. So most of the time, people are not even aware. When you forgive, the offender is set free. Next to that, when you forgive, the offended is set free. You are set free. I am set free when I forgive. Why? The person you hate, the person you dislike, the person you have a grudge against, the person that you have not forgiven is your master. Paano nangyari? Makita mo lang yan, na-alta presyon ka. Maalala mo lang siya, nawawalan ka ng gana. Pag naiisip mo siya, pumapangit ka. Nasisira ang iyong diskarte. Ang professionalism mo, nagsasuffer. Nawawalan ka ng ganang mabuhay. Lumulungkot ka. Di amo mo siya. Sino dyan ang maraming amo? Pag naaalala niyo mga tiyan niyo na kumukurot-kurot sa inyo nung maliit kayo, di ba? Huwag ka gagalit ka. Yung mga ayaw magpautang sa inyo nung araw. Yung mga nang agaw ng nobyo nyo. Di ba? O asawa. O ano man. Nagagalit ka. Yung nauna sa isa promotion. Yung nakakuha ng credit sa maganda mong idea. Pag kami nagnakaw sa inyo ng credit o ng relasyon o ng anumang bagay, tapos nagalit kayo at hindi kayo nagpatawad, 2 beses kayong nananakawan. Una, nanakaw yung una niyang ninakaw. Second, ninanakawan kayo ng kaligayahan. Habang di pa kayo nagpapatawad, patuloy pa kayong nananakawan. So kung hindi kayo makakapagpatawad dahil kayo banal, at least magpatawad kayo dahil kayo matalino. Because when you do not forgive people, you remain their slave. You remain their satellites. You have no orbit of your own. Makita nyo lang sila, nasisira ang diskarte nyo, hindi kayo malaya. Forgive. Why else should we forgive? Because forgiveness makes you a benefactor. It makes you a benefactor. Bihira tayo nagiging benefactor. Samantalahin natin pag merong chance. Acts 20:35. It is more blessed to give than to receive. And if we may slant it a little bit, it is more blessed to forgive than to be forgiven. Maganda naman yung pamisa-misa, nagbibigay ka. O sige, ako ngayon yung magnanimous. Ako ngayon yung mabait. I will forgive you. When you have an opportunity to give, take advantage of it. It doesn't always happen. Many moments in life, we have to be the ones to receive. And receiving can be a humbling experience. But giving can make other people feel good, including yourself. So it makes you a benefactor. Not only that, why do you forgive? Because forgiving makes you a beneficiary. The beneficiary of what? First, of human relations. Yung dating kaaway mo, kaibigan mo na. Yung dating may kotse, pag nakita ka, sasagasaan ka, ngayon, papasakayin ka. Kasi magkaibigan kayo, di ba panalo ka? The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. Not to anger him or her, so that he or she will use all resources within reach to destroy you in return. That's not wise. Every person, no matter how least, how small, in the eyes of society, has some energy, has some resources. In fact, even a queen or a head of state could be killed by a determined non-person assassin. Parang isang bala ka lang. So bakit kayo lilikha ng maraming kaaway? Kahit ka pa malakas, hindi ka kayang ipagtanggol ang lahat ng lakas mo all the time. So the best way to beat an enemy is not to anger him some more, to be more determined to destroy you. Hindi para pahiyain mo siya para later on, naghahanap lang yan ng tiyempo para gumante. Hindi para saktan mo siya dahil naghahanap lang siya ng panong makasakit din sa'yo. Hindi. Turn your enemy into a friend. That's the true essence of winning. That's the true essence of victory. So it makes you a beneficiary of human relations. But more than that, forgiveness makes you a beneficiary of divine relations. You become a friend of God. In your ministration, you become like God, forgiving. And you know why you have to forgive? We have already mentioned many reasons, because it was commanded, it was exemplified, etc. But more than that,
so that you too can be forgiven. Matthew 6:14-15. The Lord speaking. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Parang yung sinasabi natin lagi sa Lord's Prayer, forgive us as we forgive those who trespass against us. Ibig sabihin, Lord, patawarin mo po ako kung paano ako nagpapatawad sa nagkakamali sa akin. Kung paano ako nagpapatawad, ganun mo rin ako patawarin. So Lord, kung nagpo-forgive ako sa iba, generously, be generous to me. Kung kuripot ako sa pagpapatawad sa iba, then kuripot din kayo sa akin. At kung meron ako mga binibigyan ng deadline, o may mga binibigyan ako ng hangganan, kasi ko, nakakatatlo ka na, hanggang dito na lang, sa susunod, di na kita patatawarin. Ganon din po kayo sa akin. Kung 3 beses na ako nagsinungaling, Lord, sa pang-4, patamaan niyo po ako ng kidlat. Eh di na barbecue tayong lahat dito, walang natira. Napakalinaw naman. In the same manner that I forgive others, Lord, please forgive me. So, pwede naman kayo hindi magpatawad eh. Pwede. Pwede. Tiyakin nyo lang, perfect kayo. Na hindi nyo kakailanganin ang forgiveness ng Diyos sa inyo. You may not forgive others. Make sure that you don't commit any sin and you're perfect. That will not necessitate God's forgiveness to you. But as long as you need God's forgiveness, as long as you will run short of God's glory, as long as you will disappoint God, you must forgive others. Don't burn the bridge over which you too must pass. Pag sinunog mo yung tulay na yon, para hindi siya makalampas, kasi sa kabila forgiveness, hindi ka rin makakalampas kasi kailangan mo rin yung tulay na yon. Kaya yung mga tao na hindi nagpapatawad, gustong patayin yung nagkamali sa kanila, parang binaril yung ipis. Kaya lang yung ipis, nasa noon nila. Patay din sila. When you don't forgive people, you are signing your own death warrant because God will not forgive you. Huwag kayo magtaka kung parang ang layo-layo ng langit, kung parang ang Diyos na bingi sa ating mga panalangin at mga hinihiling. Kasi kahit mangisay kayo ng kadadasal, kahit kayo abutin ng 24 oras ng kadadasal, kung meron kayong hindi pinapatawad, hindi dinidinig ang dasal nyo, sayang lang ang oras nyo. Anong sabi sa Bible? If I cherish iniquity in my heart, the Lord would not listen. That's what the psalmist said. Pag may inaalagaan akong kasalanan sa puso ko, hindi ako pakikinggan. In fact, the Bible says that the prayer of a sinful person is an abomination to God. Kinasusuklaman niya. Ayaw niyang marinig. Naranasan niyo na ba kumisan na parang may taong napaka-self-righteous, napaka-pretentious, yung, "Hoy sister, oh brother, let us forgive. And according to the Bible," tapos gusto mo naman talaga siya, hindi siya totoo. Di ba gusto mo sabihin, ayoko, huwag kang salita. Nangiinis ako sa salita mo kasi hindi totoo. Ganon din ang Diyos. Huwag ka na nga magdasal dyan, huwag kang magdasal-dasalan, magbanal-banalan. Ang dami-dami mong hindi pina-forgive. Shut up and don't pray. So huwag kayong magtaka kung meron tayong hindi pinapatawad, tapos parang ang blessing nakabara. Parang ang hirap-hirap namang mabuhay. Hindi ka makatulog, lagi na lang may problema, may pagkain, walang gana, may kama, walang tulog. Nangyayari. Kasi forgiveness ang problema. Eh hindi naman foreign sa atin yung idea. Maliliit pa tayo, minememorya na yan. Patawarin mo po kami, gaya rin naman ang pagpapatawad namin sa nagkakautang sa atin. So kung ang pasensya ko po sa kapwa ko ay ganito lang, Lord, eh di ganito lang ang pasensya nyo sa akin. Kung wala akong pasensya, di wala rin kayong pasensya sa akin. Yun ang sinasabi ng Lord's Prayer. Don't burn the bridge over which you too must pass. So how can we forgive? What is the business of forgiveness? Let's see how to forgive. Meaning how to be able to forgive and how to do it technically. First of all, value the offender as a person, as God values him or her. Siguro walang katuturan sa iyo yung tao, kaya konti lamang ginagawa, naiinis ka. Di ba ganun tayo?
Pag mahal naman natin, ang laki ng pasensya eh. Pag anak mo yung nakabasag ng plato, anak, nasugatan ka ba? Pagkatulong, salary deduction. The same offense, no? Pero magkaiba yung reaksyon. Kasi mahal mo yung isa hindi. So para tayong maging mas mapatawad, value the offender as a person. More than that, as God values that person. Di ba kung minsan merong tao ayaw mo na sanang bigyan, pero anak kasi ng kaibigan mo eh. Alang-alang na lang doon sa magulang, di ba? Merong tao kung minsan ayaw mong pagbigyan, pero may dalang sulat ng somebody na mahalaga sa'yo, taong pinapahalagahan mo. So, sige na, pagbibigyan mo. Alang-alang doon sa kanyang padrino. Ngayon, kung may mga taong walang halaga sa atin, alang-alang sa Diyos, dapat natin bigyan ng pansin. Bakit? Kasi mahal din yun ng Diyos eh. Nilikha din yun ng Diyos at gusto rin ng Lord ang lahat ng pinakamabuti para sa taong yon. So alang-alang sa Diyos na magulang din niya, creator din niya, gagawang ko siya ng mabuti kung wala akong personal na dahilan para siya gawa ng mabuti. Alang-alang man lang sa Diyos. Yung sinasabi lang, for heaven's sake, for God's sake, gagawin ko yan. How else can we forgive? Understand the offender. Yung sinasabi nilang, walk a mile in my shoe. Take a look at the background of the person. The context, the needs, the cares, the limitations. Kung minsan may kasama ka sa opisina, ang sungit. Akala mo, ginaganon-ganon ka lang, mo, minamaliit ka. Yun naman pala, pinagsasampal siya ng asawa niya kanina bago siya pumasok. Kaya, bigyan mo na. O kaya, tumuwid pa pala siya sa bahana hanggang dito bago siya makarating. Tapos ilalabas pa niya yung paper bag niya, bagong bihis na naman sa banyo bago pumasok. Ang miserable pala ng buhay niya. May biyanan pala siya nakasama sa bahay. O kaya hindi siya mapakali. So, intindihin natin ang mga tao kung ba't sila ganon. Wala naman sigurong taong gigising sa umaga sabihin, ngayon, guguluhin ka ang buhay ni ganito. Iinisin ko siya. Aasarin ko siya sa buhay. Wala naman siguro. You know why people behave the way people behave? Because they too are victims. Victims. And we cannot give what we do not have. So when people don't have enough love, when they don't get enough attention, when they don't get enough kindness, how can you expect them to be kind? So tayo na yung mauna. Tayo yung magtanim ng goodness and kindness para naman may tumubong ibang goodness and kindness sa kanya na later on baka hindi na ikaw yung mag-benefit, ibang tao naman. Break the cycle. Begin something good. Ang Diyos nga, iniintindi tayo eh. Kaya nga si Lord nagkatawang tao para lalong maintindihan ang tao. I have lived a more or less sheltered life. So, medyo hindi ko naintindihan yung sobrang ibig sabihin ng mga pain. Pero noong minsan, dinala ako sa hospital dahil meron daw akong gallstones. Ang sakit pala nun. Pagkasakit-sakit pala nun. So now we are starting a ministry that we like to put up counters in hospitals where we can give free pain relievers. Sa mga hindi maka-afford sa mga charity wards na masakit-sakit na wala ka pang ibili. Alam nyo kasi may mga charity, may mga love na education. But even education can wait 1 more semester kung talagang walang pera or 2 more years kung talagang wala. No? Even food and eating can wait for a few hours. But pain cannot. Kaya nagkaroon ako ng conviction to help relieve pain. Wala nang philosophizing, wala nang theorizing, wala na ng mga pa-profound. May pain ka, wala kang pera, eto na yon, dole out talaga. Kaya lang ako nagkaroon ng ganong consciousness dahil nakaranas ako ng pain. Tayo naman nakakaranas ng pain, di ba? So why can't we be more understanding of other people? Sa Psalm 103, verse 14, referring to the Lord, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ng Diyos na lupa tayo. Kaya niya tayo napatatawad. Mahirap ba namang alalahanin natin na yung kapwa natin, lupa din? Kitang-kita nyo naman, pag ine-exfoliate nyo, lupa talaga siya. Diba? May kasama pa kumisang graba. Hindi lang basta lupa. So alam natin, lupa lang ito. Bakit ko naman aasahan na maging perfect siya? Ang mahalaga lang naman, mga batting averages, pagka may mga tao who fail us, sabi natin, eto yung mga 15 to 20% na
mga talagang nakakainis na ugali ng bawat isang tao. Bawat isang tao naman may ganun eh. Inside everybody, there's some very good things and there's some very terrible things. But if you're going to focus only on the terrible things, you will never have fun in this life. You will never enjoy, because all you have to do is look into the mirror and you will see that the world is really horrible. Because there's a lot of imperfection in each one of us, outwardly and inwardly. So pwede naman siguro tayong maging patient with other people. Kahit sa Kristiyano, kumisa nga yung mga Christians pa ang mga cruel sa kapwa Christian eh. O di ba Christian ka, Bible mo lang, ba't ganyan ka? Sabi naman niya, wait, God is not yet finished working on me. Ngayon, balik na rin nyo yun. Yung God is not yet finished working on me, gamitin nyo yun i-apply sa iba. When people offend us, sabihin natin, God is not yet finished working on him. So I'll wait. Pero huwag natin gamitin sa sarili natin pag-excuse sa lahat ng ating mga costumbres. No? But then God is not yet finished working on this person. I'll give God time. And I will watch and I will applaud God's successes in the life of this person. It's important to be strict with ourselves and to be generous with others. Personally to ha, hindi professionally. Siyempre ang profession, may chain of command, may standards that must be met. Hindi yan ang pinag-uusapan na forgiveness sa Bible. Ang pinag-uusapan yung personal. Minsan you impose discipline, pero hindi mo isipin galit ka. Hindi ibig sabihin, hindi ka nagpo-forgive. But discipline is discipline. It's professional. Iba yon. Iba yung personal in our hearts. How else can we forgive? Communicate with the offender. Mahalaga yung nag-uusap eh. Kasi yung pala hindi naman niya iniisip na inisin ka na inis ka. Yung pala namang tinutukoy niya, hindi ikaw. Akala mo ikaw. Mahalaga yung nakikipag-usap. Alam niyo kung ba't lumalala ang mga problema natin, mga interpersonal problems. Nakikipag-usap tayo, pero hindi dun sa nakagawa ng mali o nape-perceive natin gumawa ng mali. Nakikipag-usap tayo sa ating mga katribo, sa ating mga kakampi. Hoy, alam mo, si ano, nakakainis talaga. Oo nga, inis din ako dyan eh. Bla, 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 bla. Di, lumala na ng lumalayan. Pinipili ang kausap. Nag-aaboy ka na nga, magpapadilig ka pa sa gasolina. Di lalo ka nagsiklab. At alam nyo, maraming tao, sul-sul. Gatong. Kaya tuloy hindi magkasundo ang mga tao sa planetang ito. So, you communicate with the offender. Matthew 18:15. If your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. Yan ang sinasabi. Talk, but don't talk about the person. Talk with the person. That's a Christian way to do. Alam mo, na-offend ako sa iyo eh. Pakipaliwanag mo naman sa akin kung dapat nga ba akong ma-offend o baka paranoid lang ako. Kasi ganito, ganon. Then the person says, ha? Naku, wala akong kamalay-malay na na-offend ka pala. Sorry, pero hindi ko sinasadya yun. Hindi nagkasundo kayo. Pero ano sabi? Just between the two of you. Kaya lumalala ang gulo. Usually, yung taong naiinis ka is the last person to know. Naalaman na ng buong floor, ng buong barangay, hindi pa alam ng tao. Kasi pinag-uusapan nyo siya, hindi nyo siya kinakausap. So, importante, meron tayong frankness. Tender, gentle, polite, but frank. It's important. Luke 17 verse 3. So watch yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. Kung susundin lang naman natin yung itinuturo sa Bible, mas masasaya ang mundo. Gaganda ang planeta. Most offenses, or most perceived offenses, are born of imaginings and miscommunication. Sometimes they are born out of our own insecurities and fears. So, kung merong taong masama ang loob nyo, meron kayong galit, release and express your pain in the right forum, in the right venue, and in privacy. In private. In confidence. Hindi kailangan i-sensationalize. Oras na sinasabi nyo sa iba, tapos hindi nyo mag-represent yung side ng kabila, actually, you are recruiting mga kakampi. Actually, you are preparing for warfare. Dahil bakit ko sinasabi? Siyempre, para kumampi siya sa akin. Bakit ako humahanap ng mga kakampi? Para ako maging malakas. Dahil, consciously or unconsciously, gusto nyo makipaggera.
Hindi para solvein yung problema. Another way to forgive is to charge the offense to Christ. So mo talagang itong taong to, ang dami-dami niyang kamalian. Kaya nga namatay si Kristo para sa mga kamalian niya Para sa mga kamalian ko, para sa kamalian nating lahat. So huwag mo nang i-charge sa kanya, kasi yung pagkakamali niya, bayad na yun, binayaran na yun ni Kristo. Bakit maniningil ka doble? 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Related to that, almost 600 years earlier, Isaiah wrote in Isaiah 53 verse 6, We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on Him, meaning the Christ, the iniquity of us all. Ano yung ginawa dito na metaphor? Ano yung ginawa dito na poetic language? We all, like sheep, have gone astray. Alam nyo, sa dinami-rami ng hayop sa balat ng lupa, itong mga tupa ang laging nawawala. Kahit araw-araw, yun ang dinadaanan nila, nawawala pa rin. Sabi, pareho tayo ng mga tupa. Maaring ikaw ang babaeng nawawala sa sarili. O ikaw ang lalaking nawawala sa sarili. Madalas tayo mawala. Sabi, kaya tulad tayo ng mga tupa na yan. Alam na natin at pabalik-balik na tayo, ito na yung daan, naliligaw pa rin, nagkakamali pa rin. Kaya naman daw, tinubos na ni Jesus yung mga bunga ng mga kamalian na yan. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. So when people do wrong, when people are wrong or erroneous, or you perceive them to be wrong, you just say, yung mga kamalian niya, yan ang binayaran ni Lord. Charge it to the cross. The same way that we charge our sins to the cross. Do you know that whenever you confess to the Lord, Lord, forgive me, actually, you are charging your sin to Him. Kayo po ang magbayad nang hindi ako magbayad. Patawarin nyo na ako, naniniwala ako na yung ginawa nyo, sapat na bayad para sa kasalanan ko. I believe in you and I'm confessing my sin. So in other words, heto yung sin ko sa inyo na amin na yung holiness nyo, akin na para ako maging holy. Die for me, please. Instead of me dying on the cross, you do the dying for me. And that's why Jesus is Savior. But Savior, not only of yourself, but also of the next person. Kaya dapat nating bigyan ng halaga. And how else to forgive? Receive power from Christ. Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. Kasi siguro iniisip niya tulad din ng iniisip ko noon. At kung minsan naiisip ko pa rin, ang hirap naman patawarin tong taong to. Hindi ko yata kaya. Pero sabi, I can do everything through Him who gives me strength. Kung minsan hindi natin nakakaya, because we don't ask for strength, we don't allow the Lord to strengthen us. Now, the final portion of what we like to discuss is how much to forgive. Matthew 18:21-22. Kinote na natin kanina, ulitin natin. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus replied, I tell you, no, not 7 times, but 77 times. Meaning, forgive people as much as they need to be forgiven. Walang katapusang pagpapatawad habang sila'y nangangailangan ng ating patawad. Ano pa? How much to forgive? Kanina, as much as they need to be forgiven. Now, as much as you need to be forgiven. Matthew 7:2. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. So magpatawad hanggang tayo'y nangangailangan din ng patawad. Forgiveness is taught, commanded, commended, exemplified, and rewarded by God. Forgiveness gives us more happiness than unhappiness. Mahirap magpatawad, di po ba? Mahirap. But listen to me. Mas mahirap hindi magpatawad. Hirap din lang at hirap. Gawin nyo na yung mas mabuti. Pag hindi ka nagpatawad, dala mo sa puso ang bigat. You carry this load all your life. May kaaway ka, galit ka, wala kang gana sa buhay. Mahirap. Yung nagpapatawad naman, mahirap din. Dahil parang it's against our nature.
Parang, baka maapi naman ako, baka martir naman ako. Mabuti na ang martir kaysa kontrabida. Ang martir, nagkakamonumento. Yung kontrabida, hindi. Mahirap naman magpakabanal, di po ba? Talagang hirap. Pero sabihin niyo sa akin, di ba mahirap ding magpakasama? Mahirap gumawa ng mabuti. Ang hirap din naman gumawa ng masama. Kahit merong pleasure yung paggawa ng masama, ang hirap ng haba-haba ng bayad. Di na matapos-tapos ang hulog ng bayad sa ginagawa natin masama. Kalaban mo pa ang konsyensya mo, kalaban mo pa ang Diyos, at pati si Satanas na kasama natin sa kasalanan, kalaban din natin. Akala ba niyo kung sumasama tayo kay Satanas, nagiging natin siyang kaibigan? No! He comes only to steal, kill, and destroy. The more you befriend him, the more friendly you are to him and hospitable, the more he is capable of destroying you. Mahirap sumunod sa Diyos. Pero the only other choice is sumunod kay Satanas. Siguro naman, hindi mahirap pumili kung aling hirap ang dapat na lang nating dalhin. Kung may iniisip kayo ngayon, di ko yata mapapatawad yung ganong tao. Mahirap. Mas mahirap dalhin na hindi kayo magpatawad. Lugi pa kayo. Forgiveness is the way to deep and true victory and winning. Forgiveness is the way of real winners. Hindi yan crouch ng mga weak. It is the trophy of the strong. It is only the truly strong that can truly forgive. Because when you forgive, you give of yourself. Mark 11:25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. So, brothers and sisters and friends, forgive to give. Para kang martir. But also forgive to receive. That's the winner. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Forgive for what? Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay. Mapagtiis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba
tapat sa akin ay tapat kahit na di ako karapat-dapat. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin di nababago ng hangin kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin.
Bakit tayo mahilig matulog kapag tanghali? Napakainit naman kasi pag tanghali sa Pilipinas. Alam niyo naman ang ating klima, napakaliwanag at napakainit ng araw. Kaya natural lang, lalong-lalo sa karamihan ng mga Pilipino na magsasaka, na magpahinga pagkatapos ng kasilay mananghali. Pero ang mahalaga naman kung nagsisiesta ka, ang aga-aga mo nagsimula magtrabaho. O kaya humahapon na, dumidilim na, nagtatrabaho ko pa rin para yung oras na nawala sa pagtatrabaho mo sa iyong pamamahinga, mapalitan ng mga oras na mabunga at mayroong pakinabang. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan yung matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip silim, at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ng unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Alleluia. Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa pighati. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia.
ating bayan. Ating bayan. Handa na ang ating piging sa pangunahing panauhin. Tayo na tumawid, sumayaw sa pagtugin, at siya'y makakapiling. Magbitak kay Jesus kapatiran, itaas natin ang kanyang ngalan. Sa nagkakaisang lihilig siya'y mapapurihan. Magbitak kay Jesus kapatiran, ipagdiwang kanyang karangalan. At sabay sambiting pangunahan ang ating bayan. Ating Bawat isa'y magpungin, kaninang hatid ng pagpuri. Ang walang nag-aaway, pista ay binawi. Ito ang lugar natin. Kay Jesus kapatiran, itaas natin ang kanyang ngalan. Sa nagkakaisang mithiin siya'y mapapurihan. Pista kay Jesus kapatiran, ipagdiwang kanyang karangalan. At sabay sambiting pangunahan ang ating bayan. Halina tayong magpista! Napakaligaya at igib ng kanyang pagpapala sa ating pagmasidak sa nadarama, nagkakais at sama-sama. Magbitak kay Jesus Pilipinas, pag-ibig sa Diyos ay maglilinas. Pagpinain ang hanip, lingapin ang kanyang hiyas. Magpista kay Jesus Pilipinas, kalooban ng Diyos di pamalas. Inayat siya ang Panginoon at tagapagligtas ng Pilipinas. Magpista kay Jesus, kay Jesus, magpista. Magpista kay Jesus, kay Jesus, magpista. Magpista kay Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!